tinanong ni Cristel ng Manila Bulletin, anong tingin mo sa draw? Ano yung mga bansa, rival na pinaghahandaan? Tulad nga po ng sabi ni Nestor Pelasio na hindi rin talaga basta-basta din yung mga katunggalin namin doon. So, kailangan lang talagang para sa akin, kailangan ko lang mas tutukan pa yung mga kulang ko para sa ganun nga, pagpunta namin ng Paris, prepare na ako sa mga kalaban ko doon. Walang specific na bansa na tinitingnan mo talaga doon? Wala po. Okay. Lahat? Lahat yun, malakas naman talaga. Pero kung sa ano lang naman po, sa taas ng rate na kami magkakaalaman po ng skill namin pareho. Si Ira? Sa 50 kilograms, no? Sa 50 naman po, lahat din naman po is malalakas. Tsaka, yun nga, first time ko po mag-Olympic and excited po kasi mangyayari kasi halos lahat ng nandun po sa weight category ko is nakalaban ko na rin po. And then, excited ako kasi mas excited ko ulit sila makaharap kasi mga world champion po kasi yung mga nandun po eh. So ako baguhan lang po tapos mga dating Olympian na rin po. So ayun po, paghahandaan lang din po and then ito nga po for now, rehab po muna para pagdating po ng Paris Olympic is 100% po tayo. Ayun po. Thank you. Baliw kay Coach Ron at saka kay Coach Ray. Coach, ang dami nyo nang nasamahang journey ng Philippine Boxing Team. Ang dami nyo nang nakitang grupo ng ABAP. Tapos ngayon, parang nakikita mo, eto na yung makakuha ng elusive gold. Ano kaya yung diferensya na ano yung nakikita nyo kaibahan ng grupo na to na makakakuha ng gold na yan? Sa akin, sir, kami naman ay dumaan sa tamang pusiso dahil nga si 60 namin ay nag-aano talaga sa amin na dapat magawa yung tamang pag-ensayo ng mga bata. At nakikita ko naman sa buong boxing ko, nakikita ko itong dala naming 5 pinakamalakas to sa atin. Sa lahat ng nadala ko sa Olympics, ito ang 5 ang pinakamalakas. So, hindi ako magbabanggit ng medalya kung anong kulay man siya. Basta itong 5, sigurado mag-deliver mo. Sa akin din, sa tingin ko yung coaching staff at saka yung mga staff din ng ABAP. Isa rin sa pagka-mentor ng mga athlete natin, especially yung mga PCU at saka yung mga strength training natin na tumulong din sa mga boxers natin. Isang malaking yun na makatulong sa kanila. And then, siyempre, yung mga boxers natin, mga quality boxers man, kagaya nila Nisty, alam natin si Nisty na marami ng mga experience sa mga international and then so masyadong experienceado na sila, and then Carlo and Yumer. So sa tingin ko, I think this team is magagandang tayo ng magandang kagalamsan sa Olympic. But yet, siguro Coach Ronaldo sabi na huwag tayong magsabi na kung ano mang medalya, but gagawin lang namin kung ano yung ng mga athlete namin. And then, doon lang tayo focus na natin sila. Yun lang po. Next, we will ask kung aling ay, ano naging injury kung aling ay, para hindi tayo nagama. Ano yung naging injury ng mata mo? Sinopaging nata. Ha? Sinopaging nata. Sign of age. Corneal abrasion. Corneal abrasion. Gasgas. Okay. Having said that, we'll not even tell which are left or right eyes, so not to telegraph our punches. But Coach Don, you have it may be comparing apples and oranges, but you have had perspective because you were
basically, it is what it is. You were the architect of the success of the Philippine boxing team in the Tokyo Olympics. How would you compare this to that team that you're bringing to Paris right now? Obviously, the three that medaled at the last Olympics, they're more experienced. And hopefully, if they're going to see, if they're going to base the seedings on the last Olympics, the three will get a seed, and that'll help us with the draw. The rest of it's luck. And that's out of our hands. It's usually with the referees and judges. The performance, which is to do with the coaches. And we're hopefully we're going to get that right in Germany. You know, at this stage of training, we're preparing the athletes for a big camp in Germany, and hopefully that's going to be the right mix to get us right off the top of the podium. Okay, last question, Coach Don. For the two boxers that are not here, they're fighting in a higher weight, they're fighting in a packed weight. Considering the fact that, as you said, it's going to be a start. Without an overview, broad strokes, how do you think Carlo and Ymir will be able to negotiate their respective draws in the respective weight divisions? Well, Broad strokes, nothing specific strategies, just broad strokes. Ymir is powerful. In the Asian Games, he knocked two of his opponents out. And you know the power has followed him up into the next weight division, so I think he's going to be very, very competitive. Carlo, in all his performances at the qualifiers just gone, he got better and better and better, and you can only see, you know, he's a real talent, the boy. You've got Nesty's got power, Ymir's got power, and Carlo's got lots of talent. So I can see him doing big things in Paris. Okay, thank you very much. Shout out to Ymir Felix Marshall. Nanonood siya ng live ng PSA Forum. Okay. Miss ka namin dito, Ymir. Yes. Okay, here. Go. Yes, please. Hi, good morning. Rafael Banderal from PTV4. Congratulations sa Olympians. My question is for Nesty and Fergie. Since kayong dalawa vocal representatives ng LGBTQ+ community, and since Pride Month ngayon, siguro gusto lang namin malaman kung gaano kalaking bagay para sa inyo na sa pagtungtong nyo sa Olympics, hindi lang yung bansa natin yung i-represent nyo, kundi pati yung community nyo. Ayun nga, banggit mo nga po yun, sir, sa Happy Pride Month din po sa mga kapwa naming LGBT community. Yun, proud po na, ayun, isa kami sa napasama nga dito sa gaganaping Paris Olympic. Then, syempre, kung gaano kami ka-proud sa sarili namin, ganoon din po sa kanila. Syempre, parang kami yung tinitignan nilang parang nandoon na pa-perform nga yung parang kalahit namin, parang ganyan po. And ayun, pa-perform namin ng mas maayos para mas, kumbaga, maiba naman yung Okay. Nesty. Okay. Ayun po, hi lang muna ako sa partner ko nandito. Kasi naano na yung LGBT. So nabanggit na ayun po, sa Tokyo pa lang po, nasabi ko talaga sa interview ko na proud ako maging member po. And inalay ko din po sa kanila yung laban ko sa Tokyo. So, ang dami ko pong pag-aalayan ng laban ko ngayong Paris kasi parang parang ito ng final destination na ng career ko eh. Yun yung pa. So, gusto kong mag-exit ng maganda-ganda dito. Yan yung lagi ko sinasabi sa sarili ko. So, yun po. Proud ako. Member ng LGBTQ+. Thank you po. Yes. next question. Go. Good morning.